Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong magpapatunay na ang tadhana ay sadyang mapaglaro? Na minsan, ang mga landas na hindi natin inaasahan ay doon pala natin matatagpuan ang ating hantungan. Sabi nila, bawat isa sa atin ay mayroong pangarap na iginuguhit. Paano kung ang mismong guhit na yon ay kailangang burahin ng isang responsibilidad na hindi mo naman pinili? At paano kung ang taong itinakda para sa'yo ay ang taong hinding-hindi mo inaasahang magiging bahagi ng mundo mo? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong pinamagatang, Ang Propesor na Magiging Asawa Ko. Ang liwanag mula sa projector ay tumatama sa kanyang mukha. Ngunit para kay Liwayway Angeles, ang tunay na ilaw ay nagmumula sa kanyang puso. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay puno ng pangarap at pagnanasa. Sa harap ng panel ng mga propesor sa pamantasan ng silangan, buong pagmamalaki niyang ipinipresenta ang kanyang huling proyekto sa arkitektura. At dito po natin makikita, anya, habang itinuturo ang isang maliit na modelong gawa sa kahoy at salamin, ang Bahay Dalangin, isang community center na hindi lang magbibigay ng silungan, kundi magbibigay din ng pag-asa. Ang disenyo nito ay hango sa mga kamay na magkasalikop sa pananalangin, sumisimbolo sa pagkakaisa at pananampalataya. Ramdam niya ang paghanga sa mga mata ng mga guro. Ang bawat sulok ng modelo, bawat linya sa kanyang blueprint ay bunga ng maraming gabing walang tulog at walang katapusang pagsisikap. Ito ang kanyang pangarap, ang magtayo ng mga istrukturang may kaluluwa. Pagkatapos ng matagumpay na depensa, halos paliparin siya ng kanyang mga paa palabas ng silid. Ngunit ang nangiti sa kanyang labi ay agad na napawi nang makita niya ang seryosong mukha ng kanyang ama't ina na nag-aabang sa labas. Anak, kailangan nating umuwi agad. May mahalaga tayong pag-uusapan. Wika ng kanyang ama, at sa tono pa lang nito, alam ni Liwayway na hindi ito magandang balita. Ang masayang pakiramdam ay napalitan ng kaba. Sa biyahe pa uwi, walang nagsasalita. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay mas mabigat pa sa traffic sa EDSA. Pagdating sa bahay, pinaupo siya ng kanyang mga magulang sa sala. Ang mga ngiti at pagbati na inaasahan niya ay hindi dumating. Sa halip, isang malalim na buntong hininga mula sa kanyang ina ang bumasag sa katahimikan. "Liway anak!" Panimula nito, nanginginig ang boses. "Alam mo naman ang pinagdaanan ng negosyo natin. Alam mo ang lahat ng utang na loob natin sa pamilya de Guzman." Tumango si Liwayway, hindi maintindihan kung saan patungo ang usapan. Ang mga de Guzman ang tumulong sa kanila noong muntik ng malugi ang kanilang maliit na construction firm. Isang utang na loob na habang buhay nilang tatanawin. May napagkasunduan na kami ni Don Ricardo bago pa siya pumanaw. Pagpapatuloy ng kanyang ama. Isang kasunduan na magbubuklod sa ating mga pamilya para masigurong hindi na tayo muling babagsak. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Liwayway. Ano? Anong kasunduan, itay? Diretsong tumingin sa kanya ang ama at sa mga mata nito ay nakita niya ang bigat ng isang desisyong matagal nang nabuo. Ikakasal ka sa nag-iisang anak na lalaki ng mga de Guzman. Ang mga salita ay parang kulog na bumingi sa kanyang pandinig. Ikakasal? Kanino? Paano ang kanyang mga pangarap? Ang kanyang plano na mag-aral para sa master's degree? Ang kanyang buhay? Pero hindi ko pa po sila kilala. Nanghihinang sabi niya, habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Papa, Mama, paano po ang pag-aaral ko? Ang mga pangarap ko? Ito na ang magiging buhay mo, anak. Isang responsibilidad.
Matigas na sagot ng kanyang ama. Gumuho ang mundo ni Liwayway. Sa isang iglap, ang arkitekto ng kanyang kinabukasan ay naging isang estranghero sa sarili niyang blueprint. Kinagabihan, dinala siya ng kanyang mga magulang sa isang mamahaling restaurant para sa formal na pagpapakilala. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, ngunit pakiramdam niya ay isa itong uniforme ng bilanggo. Nakayuko lang siya habang naghihintay. Ang mga kubyertos ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Ayaw niyang tumingin. Ayaw niyang makilala ang lalaking sisira sa lahat ng kanyang binuo. "They're here," bulong ng kanyang ina. Narinig niya ang mga yabag na papalapit ang magalang na pagbati ng kanyang ama. Ngunit nanatili siyang nakatitig sa puting mantel ng mesa. "Liwayway," mahinang tawag ng kanyang ama. "Anak, tumingin ka. Batiin mo ang pamilya de Guzman at ang mapapangasawa mo." Dahan-dahan, sa kabila ng pagtutol ng kanyang puso, itinaas niya ang kanyang paningin. Una niyang nakita ang isang matandang babae na may mahinahong ngiti, si Doña Elvira de Guzman, ang byuda ni Don Ricardo. Ngunit nang gumalaw ang kanyang mga mata sa lalaking katabi nito, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Kilala niya ang lalaking iyon. Kilala niya ang tindig na yon. Matikas, formal, at laging may distansya. Kilala niya ang anyo na yon. Isang matipunong katawan na laging nababalot sa isang plansadong damit. At higit sa lahat, kilala niya ang mga matang yon. Malamig, mapanuri, walang emosyon. Mga matang laging nakamasid sa bawat estudyante sa klase, tinitimbang ang bawat sagot, hinahanapan ng kahit katiting na pagkakamali. Ang lalaking nakatakda para sa kanya, ang lalaking magiging asawa niya, ay walang iba, kundi ang pinakakinatatakutan, pinakastriko, at pinakamisteryosong propesor sa kanilang universidad, Professor Alon de Guzman. Para siyang binuhusan ng nagyeyelong tubig. Sa lahat ng tao sa mundo, bakit siya pa? Ang lalaking nagpahirap sa kanya sa klase ng Theory of Architecture. Ang lalaking hindi man lang ngumiti nang purihin niya ang kanyang gawa kanina, ay siya palang hahawak sa kanyang kinabukasan. Naramdaman niya ang titig nito kasing talim ng dati. Walang bakas ng pagkagulat sa mukha nito na para bang alam na nito ang lahat mula pa sa simula. "Good evening, Miss Angeles." Bati nito sa kanya. Ang boses ay formal at walang bahid ng kahit anong personal na damdamin. Sa sandaling iyon, alam na ni Liwayway na ang kanyang buhay ay hindi na magiging sa kanya. Tumayo siya, nanginginig ang mga tuhod at pilit na nagsalita. "Good. Good evening po, Professor de Guzman." Sa ilalim ng maningning na ilaw ng chandelier, sa gitna ng mga tawanan ng kanilang mga magulang, isang malamig at tahimik na kontrata ang nabuo sa pagitan ng kanilang mga mata. At bago pa man sila maupo, nagsalita muli si Alon. Sapat lang na lakas para marinig niya. At ang mga salita nito ang tuluyang yumurak sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. "Miss Angeles, I expect you to be as obedient in this marriage as you are in my class." Walang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Tanging ang ugong ng makina at ang malayong tunog ng mga busina sa kahabaan ng C5 ang maririnig. Para kay Alon de Guzman, ang katahimikang ito ay isang pamilyar na kasama. Ngunit ngayong gabi, mayroon itong kakaibang bigat. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakikita niya si Liwayway. Nakatingin ito sa labas ng bintana, sa mga kumikinang na ilaw ng syudad, ngunit alam niyang hindi nito tunay na nakikita ang mga iyon. Ang mga mata nito ay blanko. Ang kanyang postura ay tila isang manikang babasagin na natatakot na mabasag anumang sandali. Ang puting bestida na suot nito sa kanilang simpleng kasal sa Huwes kanina ay lalong nagpatingkad sa kanyang pamumutla. Isang kasal na walang selebrasyon,
walang saya. Tanging ang mga pirma sa papel at ang mga pilit ng ngiti para sa iilang litrato. Iyon lang, ibinabaon niya ang isang buntong hininga na kanina pa gustong kumawala. Ito na yon, ang simula ng pagtupad sa isang pangakong binitiwan niya sa puntod ng kanyang ama. Isang responsibilidad. Nang ihinto niya ang sasakyan sa harap ng isang modernong condominium towers sa Taguig, hindi pa rin gumalaw si Liwayway. Tila malalim ang iniisip. "We're here," anunsyo niya. Ang boses ay kasing patag ng daan na kanilang binaybay. Tila doon lang natauhan ang dalaga. Lumingon ito sa kanya. At sa mga mata nito, nakita ni Alon ang pinaghalong takot at pagkalito. Mabilis itong nag-iwas ng tingin at kinalas ang seatbelt. Sa loob ng elevator, muling bumalik ang nakabibinging katahimikan. Nakatayo sila sa magkabilang dulo. Pinapanood ang pag-akyat ng mga numero sa display. Nang tumunog ito sa ika-28 palapag, nauna siyang lumabas. Ang kanyang unit ay salamin ng kanyang pagkatao. Malinis, minimalist, at kontrolado. Kulay abo, puti at itim ang nangingibabaw. Walang mga palamuting hindi kailangan. Bawat bagay ay may sariling lugar. "This is my home," sabi niya. Hindi lumilingon dito. Inilapag niya ang susi sa isang maliit na lalagyan sa tabi ng pinto. "And this will be your home, for now." Nakita niya ang paglibot ng mga mata nito sa paligid. Siguro'y hinahanap nito ang init ng isang tahanan, ngunit wala itong makikita, kundi ang lamig ng isang espasyong tinitirhan lamang, hindi binubuhay. "Halika!" Utos niya, at naglakad siya patungo sa pasilyo. Binuksan niya ang unang pinto sa kanan. "This will be your room." Isang simpleng silid ang tumambad sa kanila. May isang queen-size bed, isang maliit na study table at isang aparador. Malinis, ngunit walang personal na gamit. "Ang kwarto ko ay nasa dulo ng pasilyo. There's a bathroom inside your room and another one in the living area. You can use the kitchen anytime you want." Tumango lang ito. Ang mga kamay ay magkadaop sa kanyang harapan. Huminga siya ng malalim. Ito na ang pinakamahalagang bahagi. Ang paglalatag ng mga hangganan. "Liwayway," sambit niya, at sa unang pagkakataon, ginamit niya ang kanyang unang pangalan. "We need to set some rules." Tumingin ito sa kanya, nag-aabang. "Rule number 1, no one at the university can know about this. Not the students, not the faculty, and especially not our colleagues. Doon, ako pa rin si Professor de Guzman, at ikaw pa rin si Miss Angeles. Maliwanag?" Muli, isang tango lang ang isinagot nito. "Rule number 2, we will live separate lives under one roof. May sarili kang buhay, may sarili akong buhay. Hindi natin pakikialaman ang personal na gawain ng isa't isa, maliban na lang kung kinakailangan para sa pamilya." Iginuhit niya ang quotation marks sa hangin gamit ang kanyang mga daliri. And rule number 3, pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay mas bumaba at naging mas seryoso. "Understand the nature of this arrangement. This is a marriage of obligation. Ginagawa natin ito para sa ating mga pamilya. Once that obligation is fulfilled, we are free to go our separate ways." Sa bawat panuntunang kanyang binibigkas, nakikita niya ang unti-unting pagkawala ng anumang kislap sa mga mata ng dalaga. Para siyang isang bulaklak na dahan-dahang nalalanta sa kanyang harapan. Nang matapos siya, katahimikan ang muling namayani. Pumasok ito sa loob ng silid, dahan-dahang inilapag ang maliit na bag na dala sa ibabaw ng kama. Pagkatapos ay humarap itong muli sa kanya mula sa bukana ng pinto. May tanong ako." Halos pabulong nitong sabi. "What is it?" "Itong kasal na to, ito ba talaga ang gusto mo?" Ang tanong ay tumusok sa kanya. Hindi niya ito inaasahan. Gusto? Ang salitang yon ay matagal nang nawala sa kanyang bokabularyo. Napalitan na ito ng mga salitang kailangan, dapat, at responsibilidad. Bago pa siya makasagot, isang ala-ala ang bumalik sa kanya, ang madilim na silid sa ospital,
ang mahinang tunog ng mga makina, at ang kanyang ama, si Don Ricardo, na hirap ng huminga. "Alon anak," anang matanda, habang mahigpit, na hawak ang kanyang kamay. "May isang bagay akong hihilingin sa'yo. Isang huling kahilingan. Ang pamilya Angeles. Si Arturo, iniligtas niya ang buhay ko noon. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Ang pamilya natin ay may malaking utang na loob sa kanila. Huwag mo silang pababayaan. Ibuklod mo ang ating mga pangalan para sa dangal ng mga de Guzman." Ang mga salitang iyon ay parang isang testamento na isinumpa niya sa kanyang sarili na tutuparin. Ito ay hindi tungkol sa gusto. Ito ay tungkol sa dangal. Sa utang na loob, ipinilig niya ang ulo para iwaksi ang alaala at muling hinarap ang kasalukuyan. Ang babaeng nasa harapan niya na isinakripisyo ang sariling pangarap para sa isang kasunduang hindi niya naiintindihan. Sa isang sulok ng kanyang puso, nakaramdam siya ng awa. Ngunit kailangan niyang maging matatag. Ang pagpapakita ng anumang emosyon ay magpapagulo lang sa lahat. Ang pagpapanatili ng distansya ang pinakaligtas na paraan para sa kanilang dalawa. Hindi niya sinagot ang tanong nito. Sa halip, tinalikuran niya ito. "Magpahinga ka na. May pasok pa tayo bukas." Nagsimula na siyang maglakad palayo nang marinig niya ang boses nito, mas malinaw at may bahid ng desperasyon. "Professor, Sir Alon." Huminto siya, ngunit hindi siya lumingon. "May pag-asa bang maging totoong mag-asawa tayo?" Ang tanong nito ay lumutang sa hangin, puno ng kahinaan at isang maliit, nakakaawang sinag ng pag-asa. Sa isang saglit, nag-alinlangan si Alon. Isang bahagi niya ang gustong lumingon at sabihing, "Siguro." Ngunit mas nanaig ang bahaging nakakaalam na ang pagbibigay ng maling pag-asa ay mas malupit pa sa katotohanan. Pumikit siya ng mariin, pinatigas ang kanyang puso at ang kanyang boses. Ang kasal na ito ay isang responsibilidad, hindi isang pag-ibig. Humarap siya ng bahagya, sapat lang para makita siya nito mula sa gilid. "Huwag mong kalimutan iyan." At tuluyan na siyang naglakad papunta sa kanyang silid sa dulo ng pasilyo. Iniwan si Liwayway na nakatayo doon, mag-isa, sa gitna ng malamig na tahanang paghahatian nila, yakap-yakap ang mga durog na piraso ng kanyang puso. Lumipas ang mga araw at naging linggo. Ang buhay ni Liwayway sa loob ng malaking unit ni Alon ay naging isang dikahong rutina. Gigising siya ng maaga, maghahanda ng almusal, na madalas ay hindi nito ginagalaw dahil sa pagmamadali. Papasok siya sa universidad kung saan iiwasan niya ang landas ni Professor de Guzman. Uuwi siya sa isang tahimik na apartment at susubukang gawin itong isang tahanan. Sinubukan niyang maglagay ng maliliit na halaman sa bintana para magkaroon ng buhay ang lugar. Nagluto siya ng mga paborito niyang pagkain, kahit na madalas ay mag-isa lang siyang kumakain sa mahabang mesa na para sa 6. Ang bawat kilos niya ay isang tahimik na pag-aasam, isang dasal na sana ay mapansin siya. Isang gabi, nagluto siya ng adobo, ang paboritong lutuin ng kanyang ama. Ang bango nito ay pumuno sa buong kusina, nagbibigay ng pakiramdam ng isang tunay na tahanan. Naghain siya para sa 2 at hinintay ito. Lumipas ang 8:00, 9:00, 10:00. Ang adobong mainit kanina ay nanlamig na sa ibabaw ng mesa. Ang kanin ay nanigas na. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, halos 11:00 na ng gabi. Pumasok si Alon. Bakas sa mukha ang pagod. Dumiretso ito sa kusina para uminom ng tubig, ngunit hindi nito tinapunan ng tingin ang nakahandang pagkain. "Good evening," formal na bati nito at naglakad na paalis. Nagluto ako, halos pabulong na, sabi ni Liwayway. Huminto ito saglit, hindi lumilingon. "I already ate. May meeting kami sa faculty."
at nagpatuloy na ito sa paglalakad patungo sa kanyang silid. Naiwan si Liwayway na nakatitig sa 2 platos sa mesa. Ang isa ay hindi man lang nagalaw. Ang init na dala ng pag-asa kanina ay dahan-dahang namatay, napalitan ng pamilyar na lamig ng kalungkutan. Ngunit ang pag-asang yon ay muling sisibol sa paraang hindi niya inaasahan. Isang gabi, nagising siya sa isang mahinang tunog ng pag-ubo mula sa kabilang silid. Sinubukan niyang ipagsawalang bahala ito, ngunit paulit-ulit niyang naririnig. Dala ng pag-aalala, dahan-dahan siyang bumangon at lumabas. Nakita niyang bahagyang nakaawang ang pinto ng kwarto ni Alon. Sumilip siya. Nakita niya itong nakahiga, baluktot, at nanginginig sa ginaw. Kahit na nakapatay ang aircon, dahan-dahan siyang pumasok. Nang hipuin niya ang noo nito, nag-aalab ito sa lagnat. Walang pag-aalinlangan, kumilos si Liwayway. Kumuha siya ng gamot, tubig, at isang maliit na palanggana na may maligamgam na tubig at bimpo. Buong gabi, binantayan niya ito. Pinupunasan ng noo at mga braso nito para mapababa ang lagnat. Sa kanyang pag-aalaga, nakita niya ang isang bahagi ni Alon na hindi pa niya nakikita. Isang Alon na mahina, na walang depensa. May mga sandaling naimulat nito ang mga mata at tumingin sa kanya, ngunit muli ring pipikit, tila na sa pagitan ng panaginip at realidad. Kinaumagahan, mas mabuti na ang pakiramdam ni Alon. Nang imulat nito ang mga mata, nakita siya nitong nakaupo sa isang silya sa tabi ng kama, nakatulog habang nakasubsob sa gilid ng higaan. Nagulat si Alon. Dahan-dahan itong umupo at sa kilos na yon ay nagising si Liwayway. "Gising ka na pala," sabi niya habang kinukusot ang mga mata. "Kamusta ang pakiramdam mo?" Tinitigan siya ni Alon at sa mga mata nito, nakita ni Liwayway ang isang emosyong hindi niya pa nakikita dati, pagkalito. Isang saglit na paglambot ng kanyang mga mata bago ito muling bumalik sa dati nitong lamig. Tumayo ito. "I'm fine. I can manage." Kinuha nito ang tuwalya. "Thank you." Isang maikli at formal na pasasalamat bago ito pumasok sa banyo at isinara ang pinto. Ngunit para kay Liwayway, ang maliit na sandaling iyon ay sapat na. Ang isang segundong pagkalito sa mga mata nito ay isang sinag ng pag-asa. Napansin siya nito. Naramdaman nito ang kanyang pag-aalaga. At sa puso niya, isang maliit na kilig ang namuo. Ang pag-asang iyon ang babasagin makalipas ang ilang araw. Isang Sabado ng hapon, may nag-doorbell. Nagulat si Liwayway dahil wala naman siyang inaasahang bisita. Nang buksan niya ang pinto, isang magandang babae na kasing edad ni Alon ang nakangiti sa kanya. "Hi! You must be Liwayway, right? I'm Amihan. Ami, Alan's best friend and colleague." Ang ngiti nito ay matamis, ngunit ang mga mata ay mapanuri. "Ah, hello! Pasok ka!" Anyaya ni Liwayway. Pumasok si Amihan na parang sariling bahay. "Nasaan si Alon-Alon? Nag-text ako sa kanya. Dadaan daw ako." Bago pa makasagot si Liwayway, lumabas si Alon mula sa kanyang silid. "Ami, you're here." Ang tono nito ay mas magaan, mas pamilyar. "Of course, I brought you that book you were looking for." Inabot ni Amihan ang isang libro. Ang kanilang mga kamay ay nagdikit ng mas matagal kaysa sa kinakailangan. Naupo sila sa sala at pakiramdam ni Liwayway ay isa siyang multo sa sarili niyang tahanan. Nagkwentuhan ang dalawa tungkol sa kanilang mga alaala noong bata pa sila, sa mga kalokohan nila sa dati nilang unibersidad, sa mga inside jokes na silang dalawa lang ang nakakaintindi. Si Amihan ay malambing. Madalas ay hahampasin nito ng pabiro ang braso ni Alon o tatawa sa paraang napakalapit ng mukha nito sa mukha ni Alon. At si Alon, ngumingiti. Isang maliit, halos hindi mahahalata
ngunit isang tunay na ngiti. Isang nangiting hindi pa kailanman ibinigay sa kanya. Doon nagsimulang kumirot ang puso ni Liwayway, isang kirot na hindi niya pa naramdaman dati. Slow, kukuha lang ako ng tubig, paalam niya, para lang makalayo sa eksenang iyon. Habang nasa kusina, narinig niyang tumunog ang cellphone call ni Amihan. Excuse me lang, Alon. Sagutin ko lang to, paalam ni Amihan. Naglakad ito papalayo, patungo sa direksyon ng balkonahe, marahil ay para humanap ng privacy. Habang nagsasali ng tubig, narinig ni Liwayway ang boses ni Amihan. Mahina ngunit malinaw sa katahimikan ng unit. Oo, nandito ako. Don't worry, malapit na. Konting tiis na lang babalik din sa akin si Elon. Nabitiwan ni Liwayway ang baso. Buti na lang, at plastic ito at hindi nabasag. Ang mga salitang yon ay parang lason na kumalat sa kanyang sistema. Ang maliit na pag-asang kanyang inipon ay biglang naglaho. Nang bumalik si Amihan sa sala, sinalubong siya ni Liwayway, hindi na maitago ang sakit sa kanyang mukha. Sino ang kausap mo? Ngumiti lang si Amihan, tila walang kamalay-malay. Si tita, ang mami ni Alon. Bakit? Narinig ko ang sinabi mo. Diretsong sabi ni Liwayway. Ano ang ibig sabihin na babalik sa'yo si Alon? Ang nangiti sa labi ni Amihan ay hindi nawala. Sa halip, mas lalo pa itong lumawak na para bang naaliw ito sa kanyang tanong. Hinawakan pa nito ang kanyang braso. Oh, Dad? Tumawa ito ng mahina. Pinag-uusapan lang namin ang isang surprise party para kay Alon. Birthday na niya next month, di ba? Sabi ko kay tita, konting tiis na lang, babalik na ulit sa dati ang lahat, yung masaya. Bago pa dumating. Yung mga komplikasyon, ang mga mata nito ay puno ng kahulugan. You should join us. Masayang dagdag pa nito, bago bumalik sa tabi ni Alon na parang walang nangyari. Iniwan si Liwayway na nakatayo doon, mas lito at mas nasasaktan kaysa dati. Ang mga salita ni Amihan ay tumatak sa isip ni Alon. Bago pa dumating, yung mga komplikasyon. Alam niyang si Liwayway ang tinutukoy nito. Simula nang dumalaw si Amihan, naramdaman niyang mas lalong lumayo ang dalaga. Mas tahimik, mas malungkot ang mga mata. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga papel sa kanyang opisina sa unibersidad, hindi niya namalayang ang isip niya ay lumilipad. Iniisip niya kung ano na ang ginagawa ni Liwayway sa unit. Kumain na kaya ito? O baka naman nakakulong lang ulit sa kwarto? Iginuguhit ang mga pangarap na pansamantala niyang ipinagpaliban. Napatigil siya. Kailan pa siya nagsimulang mag-isip ng ganito? Ang presensya ni Liwayway, na dati isa lamang parte ng isang obligasyon, ay unti-unti nang nagiging bahagi ng kanyang kamalayan. Ang amoy ng niluluto nito tuwing umaga. Ang tunog ng lapis nito sa papel sa kalaliman ng gabi. Ang tahimik nitong pag-aalaga noong nilagnat siya. Lahat ng yon ay maliliit na bagay na hindi niya inaasahang mag-iiwan ng marka. Napailing siya. Pilit na ibinalik ang atensyon sa trabaho. Kailangan niyang panindigan ang mga patakaran para sa kanilang dalawa. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Kinagabihan, may faculty dinner na kailangan nilang daluhan. Isa itong mandatory event. Kaya wala siyang nagawa, kundi sabihan si Liwayway na sumama bilang estudyanteng katulong ng isa sa mga departamento, isang palusot na ginawa ng dekano para makasama ang mga top students. Sa party, pinilit ni Liwayway na manatili sa isang sulok. Ngunit ang kanyang simpleng ganda ay agaw pansin pa rin. Ilang beses niyang nahuli si Alon na sumusuulyap sa kanya mula sa kabilang dulo ng hall. Ang gabi ay lumalalim ng lapitan si Liwayway ng isang bagong propesor sa engineering department, si Professor Jimenez. Medyo nakainom na ito at tila masyadong naging palagay ang loob. Miss Angeles, right? I saw your project defense.
Brilliant work, sabi nito. Masyadong malapit. You know, a pretty face like yours shouldn't be wasted on blueprints. Let me buy you a real drink. Nako, salamat po sir. Pero tubig lang po ako. Magalang natanggi ni Liwayway, bahagyang umaatras, ngunit mapilit ang propesor. Come on, don't be shy. Hinawakan nito ang kanyang braso. Mula sa kinatatayuan ni Alon, kitang-kita niya ang lahat. Nakikipag-usap siya sa dekano, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa eksenang yon. Nakita niya ang pagkislot ng takot sa mukha ni Liwayway at ang paghigpit ng hawak ng lalaki sa braso nito. Isang hindi maipaliwanag na init ang kumulo sa kanyang dugo. Galit. Pamilyar ito sa kanya. Ngunit ang dahilan sa likod nito ay bago. Ito ay hindi galit ng isang propesor sa isang pasaway na kasamahan. Ito ay posesibong galit. Excuse me, Dean. Paalam niya, hindi na hinintay ang sagot. Sa ilang mabilis na hakbang, narating niya ang kanilang pwesto. Hindi niya tinignan ang kasamahan. Ang mga mata niya ay nakapako kay Liwayway. Miss Angeles, anya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. I need your assistance with the presentation files. Now! Nagulat si Liwayway, ngunit nang makita niya ang mga mata ni Alon, naintindihan niya. Ito ay isang pagliligtas. Oo po. Professor? Mabilis niyang sagot. Bago pa man makapag-react si Professor Jimenez, banayad ngunit may diin na hinawakan ni Alon ang kabilang braso ni Liwayway at marahang hinila ito palayo. Ang kanyang mga daliri ay naglapat sa balat ng dalaga at isang kuryente ang gumapang sa kanilang dalawa. Thank you. Bulong ni Liwayway nang makalayo na sila. He shouldn't have done that. Tanging sagot ni Alon. Dinala niya ito sa labas, sa may balkonahe, kung saan mas malamig ang hangin. Sa biyahe pa uwi, walang nagsalita. Ngunit ang katahimikan ngayon ay hindi na tulad ng dati. Hindi na ito malamig at malayo. Ito ay puno ng tensyon, isang tensyon, na pareho nilang nararamdaman, ngunit hindi pinapansin. Nang huminto ang elevator sa kanilang palapag, nauna siyang lumabas. Si Liwayway ay nakasunod sa likuran. Habang binubuksan niya ang pinto ng unit, narinig niya ang isang mahinang kalabog. Paglingon niya, nakita niyang natapilok si Liwayway dahil sa suot nitong takong. Mabilis siyang lumingon para saluhin ito. Ang kanilang mga katawan ay nagdikit. Ang mga braso niya ay nakapulupot sa baywang nito para hindi ito matumba. Ang mukha nila ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Ang hininga ni Liwayway ay mabango, amoy mint, at tumatama sa kanyang pisngi. Ang mga mata nito, malaki at nagniningning sa ilaw mula sa pasilyo, ay nakatitig sa kanya, puno ng pagtataka at pag-aasam. Ang mundo sa paligid nila ay nawala. Ang mga panuntunan, ang utang na loob, ang unibersidad, ang pangalan ni amihan, lahat ay naglaho. Ang natira na lang ay ang babaeng nasa kanyang mga bisig. Ang babaeng nag-aalaga sa kanya kapag may sakit siya. Ang babaeng nagtitiis sa kanyang kalamigan. Ang babaeng asawa niya. Dahan-dahan, ibinaba niya ang kanyang mukha. Nakita niya ang marahang pagpikit ng mga mata nito, isang tahimik na paanyaya. At sa ilalim ng malamlam na ilaw sa labas ng kanilang pinto, nilabag ni Alon ang kanyang pinakamahalagang panuntunan. Hinalikan niya ito. Ang kanyang mga labi ay marahan sa simula, nagtatanong. Nang maramdaman niya ang pagsuko sa mga labi nito, mas lumalim ang halik. Puno ito ng mga damdaming matagal na niyang itinatago. Frustration, pagnanasa, at isang kakaibang lambing na hindi niya alam na taglay niya. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang naghahabol ng hininga. Nakatitig lang sila sa isa't isa. Ang katotohanan ng kanilang ginawa ay dahan-dahang lumulubog sa kanilang kamalayan. Biglang natauhan si Alon. Ano ang ginawa niya? Sinira niya ang lahat. Ang distansya,
ang kontrol. Mabilis siyang lumayo, tila napaso. Ang init na naramdaman niya kanina ay napalitan ng malamig na takot at pagsisisi. Pasok na! Utos niya. Ang boses ay garalgal. Pumasok si Liwayway. Ang mukha ay namumula. Ang mga mata ay nagtatanong. Inaasahan nito na may sasabihin siya. Isang paliwanag. Kahit ano. Ngunit tinalikuran niya ito. Hinarap niya ang pinto at isinara ito. Kalimutan mo na ang nangyari. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig bago pa niya ito mapigilan. Malamig, matigas, puno ng pagsisisi. Nakita niya ang sakit na gumuhit sa mukha ni Liwayway. Ang pag-asang umusbong kanina lang ay muling pinatay. Walang salitang lumabas sa bibig nito. Tumangulang ito ng marahan. Bago mabilis na tumalikod at pumasok sa kanyang silid, isinasara ang pinto ng walang ingay. Naiwan si Alon na nakatayo sa sala, dinadama ang anghang ng halik sa kanyang mga labi, at ang bigat ng kasalanang muli niyang idinulot sa puso ng kanyang asawa. Kalimutan mo na ang nangyari. Ang 6 na salitang yon ay umalingaungaw sa isip ni Liwayway habang nakahiga siya sa kanyang kama, dilat ang mga mata sa dilim. Paulit-ulit. Pero hindi niya kaya. Paano niya kakalimutan ang isang bagay na nagpatunay sa lahat ng kanyang lihim na inaasam? Hindi niya makakalimutan ang init ng mga labi nito, ang higpit ng yakap nito, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya na tila siya lang ang babae sa mundo, kahit sa loob lang ng ilang segundo. Ang pagsisisi sa mga mata nito pagkatapos ay masakit, oo. Ngunit ang halik ay totoo. Alam niyang natatakot lang si Alon. Natatakot na aminin ang nararamdaman nito dahil sa mga panuntunang siya mismo ang gumawa. Natatakot na suwayin ang responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat. At sa kauna-unahang pagkakataon, naintindihan niya. At dahil naiintindihan niya, alam niyang hindi na siya pwedeng manatiling tahimik. Kung si Alon ay takot na gumawa ng unang hakbang, siya ang gagawa. Siya ang sisira sa mga pader na nakapalibot sa kanila. Kinabukasan, ibang Liwayway ang gumising. Isang Liwayway na may determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang babaeng naghihintay na mapansin. Siya na ngayon ang kikilos. Buong araw, habang nasa klase, ang isip niya ay nasa pagpaplano. Pagka-uwi, dumaan siya sa grocery. Bumili siya ng mga sangkap para sa isang espesyal na hapunan. Hindi adobo, hindi sinigang, kundi bistek Tagalog. Ang unang pagkain na nakita niyang in-order ni Alon noong unang gabi nilang magkita sa restaurant. Isang maliit na detalye, pero para sa kanya, mahalaga ito. Pagdating sa unit, kumilos siya agad. Naglinis siya, inayos ang mesa sa dining area na may 2 kandila at isang maliit na bulaklak na nabili niya sa daan. Nagluto siya ng may pag-iingat at pagmamahal. Bawat hiwa ng sibuyas, bawat patak ng tuyo ay may kasamang panalangin. Nang matapos siya, naligo siya at nagbihis. Isinuot niya ang isang simpleng asul na bestida, ang kulay na napansin niyang madalas suotin ni Alon sa kanyang mga polo. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya pabalik ay hindi na mukhang estudyante. Mukha siyang isang babaeng handang ipahayag ang laman ng kanyang puso. 8:00 ng gabi nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Huminga siya ng malalim. Pinapakalma ang kumakabang dibdib. Pumasok si Alon. Mukhang pagod gaya ng dati. Ngunit natigilan ito nang makita ang ayos ng dining area. Ang 2 kandilang may sindi, ang mesang nakaayos para sa 2, at siya na nakatayo roon at nag-aabang. Liwayway? What is this? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pagtataka. Ngumiti siya, isang ngiting hindi pilit. Naghanda ako ng hapunan para sa atin.
Walang emosyon ang mukha ni Elon, ngunit nakita niya ang paggalaw ng Adam's apple nito. Naguguluhan ito. Hindi ito umalis. Hindi rin ito nagsalita. Tinitignan lang siya. Umupo ka na. Let's eat. Aya niya. Sumunod ito. Tila isang robot na walang sariling pag-iisip. Umupo ito sa tapat niya. Inihain niya ang kanin at ang bistek. Nagsimula silang kumain sa katahimikan. Ngunit hindi ito ang karaniwang malamig na katahimikan. Ito ay puno ng mga salitang hindi masabi. Masarap? Tanong niya. Binabasag ang katahimikan. Tumingin ito sa kanya. Pagkatapos ay sa plato nito. Yes, it's good. Iyon lang. Ngunit sapat na yun para bigyan siya ng lakas ng loob na magpatuloy. Nang matapos silang kumain at habang nakaupo pa rin sila sa tapat ng isa't isa sa ilalim ng liwanag ng kandila. Alam niyang ito na ang tamang pagkakataon. Alon, panimula niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit buo. Tumingin ito sa kanya, nag-aabang. Alam ko ang mga panuntunan. Alam ko kung bakit tayo nandito. Alam kong para sa'yo, isa lang itong responsibilidad. Hindi ito umimik, ngunit ang mga mata nito ay hindi bumibitaw sa kanya. Noong una, tinanggap ko yon kasi wala akong pagpipilian. Pero habang tumatagal, habang nakikilala kita, hindi bilang propesor, kundi bilang tao, may nagbago. Huminga siya ng malalim. Inipon ang lahat ng natitirang katapangan sa kanyang dibdib. Yung halik kagabi, sinabi mong kalimutan ko. Pero hindi ko kaya. Dahil para sa akin, hindi yun pagkakamali. Yun ang pinakatotoong nangyari sa ating dalawa. Nakita niya ang pagkislot ng isang emosyon sa mga mata nito. Pagsisisi? Sakit? Hindi niya masabi. Baka para sa'yo, wala lang yon. Baka para sa'yo, kasama lang yun sa mga bagay na kailangang kalimutan. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, kung saan ang puso niya ay tila sasabog na. Pero para sa akin, Alon, binigyan ako noon ng pag-asa. Pag-asa na baka pwede pala. Liwayway, stop, sabi nito. Ang boses ay mahina, ngunit may diin. Ngunit hindi siya tumigil, kailangan niyang tapusin. Hindi ako humihingi ng kahit ano. Hindi ko hinihiling na sirain mo ang mga pangako mo. Ang gusto ko lang malaman mo. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Hinahayaan itong makita ang lahat ng kahinaan at katapatan sa kanyang kaluluwa. Alon, mahal kita. Ang tatlong salita ay lumabas. Isang katotohanang matagal na niyang itinatago. Ang reaksyon ni Alon ay isang bagay na hinding-hindi niya malilimutan. Para itong nasampal. Ang mukha nito ay nagpakita ng matinding pagkabigla, pagkalito, at takot. Hindi ito nagsalita. Hindi ito gumalaw. Para itong isang estatwang bato. Nakatitig lang ito sa kanya. Ang mga mata ay malayo. Tila nakikipaglaban sa isang digmaang siya lang ang nakakaalam. Ang bawat segundong lumilipas sa katahimikan ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Naghihintay siya, umuubo, umaasa sa kahit anong salita, isang tango, isang iling, kahit galit, kahit ano, ngunit wala. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, dahan-dahang tumayo si Alon, hindi tumitingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatuon sa isang lugar sa dingding na siya lang ang nakakakita. Walang sinabi, walang ginawa. Tumalikod ito at naglakad papasok sa kanyang silid. Narinig niya ang marahang pagsara ng pinto. Isang click na tunog na sumelyo sa kanyang kapalaran. Naiwan siya ng mag-isa sa mesang pinaghandaan niya ng buong puso. Ang mga kandila ay dahan-dahang nauupos. Ang apoy nito ay sumasayaw na parang nanunukso. Ang kanyang pagtatapat ay sinalubong ng isang pader ng katahimikan. Isang katahimikang mas masakit pa sa kahit anong masasakit na salita. Sa sandaling iyon, ang katapangang kanyang inipon ay gumuho.
At ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malaya nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Nakatulala lang si Liwayway sa pader. Ang mga kandila ay patuloy sa pag-iyak ng tunaw na pagkit. Ang apoy nito ay sumasalamin sa kanyang mga matang puno ng luha. Ang masarap na amoy ng bistek kanina ay napalitan na ng amoy ng kabiguan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang tanong. Bakit? Bakit hindi siya makapagsalita? Bakit tinalikuran na lang siya na parang walang narinig? Ganoon ba kawalang halaga ang pag-amin niya? Ganoon ba siya kadaling baliwalain? Ang mga tanong ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isip. Bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Tama na, bulong niya sa sarili. Ang tanga-tanga mo, Liwayway. Tumayo siya, nanginginig ang mga binti. Nagsimula siyang ligpitin ang pinagkainan. Bawat plato na kanyang inaalis sa mesa ay parang isang piraso ng kanyang puso na kanyang itinatapon. Bawat kutsara at tinidor ay kumakalansing. Ang tunog ay sumisira sa mabigat na katahimikan ng gabi. Habang naghuhugas siya ng mga plato, muli siyang napahagulgol. Ang katawan niya ay nanginginig sa pigil na hikbi. Nakasubsob siya sa lababo, hinahayaang umagos ang luha, kasabay ng tubig mula sa gripo. Pagod na siya. Pagod na sa pag-asang mapapansin. Pagod na sa pag-intindi. Pagod na sa pagsugal sa isang larong simula pa lang, ay talo na pala siya. Nang matapos siya, bumalik siya sa sala. Ang pinto ng kwarto ni Alon ay nananatiling sarado. Isang pader na hindi niya kayang sirain. Isang paalala ng kanyang pagkatalo. Napansin niya ang cellphone ni Alon na naiwan sa ibabaw ng coffee table. Marahil sa pagmamadali nitong iwasan siya, nakalimutan nitong dalhin. At sa sandaling iyon, umilaw ang screen ng telepono. Isang tawag. At isang pangalan ang lumitaw doon. Isang pangalang nagdulot ng pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Amihan. Hinayaan niya itong mag-ring. Hahayaan niya sanang mamatay ang tawag. Ngunit sa isang iglap ng kahibangan, sa isang desperadong kagustuhang makarinig ng kahit ano, ginawa niya ang isang bagay na hindi dapat. Dinampot niya ang telepono. Ang daliri niya ay nanginginig habang pinipindot ang answer icon. Itinapat niya ito sa kanyang tainga, ngunit hindi siya nagsalita. Hello? Narinig niya ang boses ni Amihan sa kabilang linya. Isang boses na malambing at puno ng pag-aalala. Alon? Nagpatuloy si Liwayway sa pananahimik. Pinipigil ang kanyang paghinga. Marahil ay inisip ni Amihan na bulsa lang ito o aksidenteng nasagot. Dahil nagbago ang tono nito. Naging mas malambing, mas personal, puno ng paglalambing na parabang sigurado itong si Alon ang nakikinig. Alon, honey, kamusta na? Ang salitang honey ay tumusok sa puso ni Liwayway na parang isang kutsilyo. Nasa bahay ka na? Pasensya na kung napatawag ako ng ganitong oras. I just miss you. Isang tawa, mahina at malandi. Alam kong mahirap yan para sa'yo, ang magpanggap araw-araw, pero konting tiis na lang. Ha? Ang bawat salita ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa sistema ni Liwayway. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Don't worry, malapit na. Pagpapatuloy ni Amihan, ang boses ay puno ng kasiguraduhan. Sabi mo naman, you're just doing this para sa utang na loob. Isang sakripisyo para sa pamilya mo. Naiintindihan ko yon, mahal. Utang na loob. Sakripisyo. Pagpapanggap. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sinisira ang lahat ng natitirang pag-asa. Ang halik. Ang pag-aalaga niya noong may sakit ito. Ang pagtatanggol nito sa kanya sa party. Lahat. Lahat ay isang kasinungalingan. Isang malaking pagpapanggap. At ang mga huling salita ni Amihan
ang tuluyang pumatay sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos nito, we can finally be together. Tayong dalawa lang, gaya ng dati, gaya ng dapat. I love you, Elon, always. Hindi na niya kinaya. Ang telepono ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Lumikha ito ng malakas na kalabog nang bumagsak ito sa sahig na gawa sa kahoy. Ang nag-iisang malakas na tunog sa loob ng 1 oras. Pero para kay Liwayway, bingi na siya sa lahat. Ang nararamdaman niya ay hindi na lungkot, hindi na sakit. Ito ay isang malawak at malamig na kawalan. Para siyang isang gusaling pinasabugan ng dinamita mula sa loob. Ang pundasyon ng kanyang pag-ibig, ang haligi ng kanyang pag-asa. Lahat ay gumuho at naging abo sa isang iglap. Ang pag-ibig na ipinagtapat niya kanina ay naging isang katatawanan. Ang puso niyang ibinigay niya ng buo ay tinapakan at dinurog. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang paningin. Tumingin siya sa saradong pinto ng kwarto ni Alon. Sa likod ng pintong yun ay ang lalaking hinayaan siyang mahulog, hinayaan siyang umamin. Habang alam pala nitong sa simula pa lang, mayroon ng iba, mayroon ng katapusan. At ang katapusang yun ay hindi siya. Isang malamig at nakakatakot na kalinawan ang bumalot sa kanya. Wala nang dapat ipaglaban, wala nang dapat hintayin. Tapos na. Hindi lang ang gabing ito, hindi lang ang hapunan. Lahat. Nakatitig siya sa pinto. Ang mga luha ay tuyo na sa kanyang mga pisngi. Ang natira na lang ay isang desisyong kasing tigas ng bato. Tapos na, bulong niya sa kawalan. Sa loob ng kanyang silid, nakasandal si Alon sa pader, nakapikit ang mga mata. Ang mga salita ni Liwayway ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Alon, mahal kita. Ang bawat salita ay isang suntok sa kanyang dibdib. Isang suntok na gumigising sa lahat ng damdaming pilit niyang ibinabaon. Ang pag-amin nito ay isang regalong hindi siya handang tanggapin, isang katotohanang hindi niya kayang harapin. Kaya tumakbo siya. Nagtago siya sa likod ng pader ng kanyang kwarto, sa likod ng pader ng kanyang pananahimik, dahil natakot siya. Natakot siya sa lakas ng kanyang nararamdaman. Natakot siya sa ideyang baka totoo ang sinabi nito. At higit sa lahat, natakot siya sa sarili niya, na baka sa isang saglit na kahinaan, aminin niyang mahal din niya ito. At kapag inamin niya iyon, lahat ng kanyang plano, lahat ng kanyang kontrol, lahat ng kanyang isinumpang responsibilidad ay guguho. Ang pag-ibig ay isang komplikasyon na hindi niya kayang pamahalaan. Pero habang nakaupo siya sa dilim, habang dinadama ang bigat ng kanyang katahimikan, isang bagong takot ang unti-unting gumapang sa kanya. Paano kung sa pagtakbo niya, tuluyan na itong mawala? Paano kung ang katahimikan niya ang tuluyang magtulak dito palayo? Ang ideyang iyon ay mas nakakatakot kaysa sa kahit ano. Ang ideya ng isang umagang gigising siyang wala na ang amoy ng kape na tinimpla nito. Ang ideya ng isang gabing uuwi siyang walang naghihintay. Ang ideya ng isang tahanang babalik sa pagiging isang malamig na unit. Hindi niya kaya. Tumayo siya. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nagkamali siya. Isang malaking pagkakamali. Kailangan niyang bumalik doon. Kailangan niyang sabihin ang isang bagay. Kahit ano. Kahit isang patawad. Ngunit buong gabi, hindi siya nakalabas ng kwarto. Ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Ang kanyang dila ay naging bato. Ang arkitekto ng mga patakaran ay naging bilanggo ng sarili niyang disenyo. Ipinangako niya sa sarili, bukas ng umaga, kakausapin ko siya. Aayusin ko to. Sa pangakong yon, dinalaw siya ng antok, dala ng pagod sa emosyonal na labanan sa kanyang isipan. Kinaumagahan, nagising si Alon sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha.
Huli na siyang nagising. Ang unang pumasok sa isip niya ay si Liwayway. Bumangon siya, ang puso ay may kakaibang kaba. Kailangan na niyang gawin ang dapat. Lumabas siya ng kanyang silid. Liwayway? Tawag niya. Ang boses ay bahagyang paos. Walang sumagot. Nakarating siya sa sala at doon, isang kakaibang kaayusan ang sumalubong sa kanya. Masyadong malinis, masyadong tahimik. Wala ang amoy ng kape. Wala ang tunog ng balitang pinapakinggan nito sa radyo. Ang pakiramdam ay mali. Naglakad siya papunta sa kwarto nito. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Tinulak niya ito. Ang kama ay maayos na. Ang pagkakaliklop na parang hindi tinulugan. Dumiretso siya sa aparador at binuksan ito. Wala. Walang laman. Ang lahat ng damit ni Liwayway, ang lahat ng gamit nito ay nawala. Tanging ang mga hanger na walang laman ang naiwan, nakalambitin na parang mga kalansay. Isang matinding takot ang humaplos sa kanyang puso. Hindi maaari. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa sala. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap. At doon, sa ibabaw ng coffee table, kung saan niya iniwan ang kanyang telepono kagabi, may nakita siyang dalawang bagay. Isang maikling sulat na nakatupi sa kalahati. At sa tabi nito, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng umaga, ay ang kanilang sing-sing pangkasal. Nanginginig ang mga kamay na dinampot niya ang sulat. Binuksan niya ito. Ang sulat kamay ni Liwayway, na dati hinahangaan niya sa mga blueprint nito, ay bahagyang magulo. Tila isinulat ng nagmamadali. Iilang salita lang ang nakasulat. Alon, salamat sa lahat. Malaya ka na. Liwayway, malaya ka na. Ang mga salitang yon ay hindi nagdulot ng kalayaan. Nagdulot ito ng sakit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Para siyang sinasakal. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, hawak-hawak ang papel. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Wala na siya. Iniwan na siya. Ang babaeng unti-unti nang nagiging sentro ng kanyang mundo. Ang babaeng minahal niya sa paraang hindi niya kayang aminin ay nawala. At kasalanan niya ang lahat. Ang kanyang katahimikan, ang kanyang kayabangan, ang kanyang kaduwagan. Sumigaw siya. Isang sigaw na puno ng pagsisisi at sakit. Isang sigaw na umaling-awngaw sa loob ng tahimik at malinis na unit. Isang sigaw para sa isang pangalang hindi nasasagot. Liwayway. Kasabay ng kanyang sigaw, sa isang malayong terminal ng bus sa Pasay, nakaupo si Liwayway sa loob ng isang sasakyang papaals na patungong probinsya. Nakatingin siya sa labas ng bintana. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay tuyo. Ngunit habang umaandar ang bus, isang biglaang pagkahilo ang kanyang naramdaman. Isang pamilyar na pakiramdam na ilang araw na niyang nararanasan, ngunit pilit na isinasantabi. Napahawak siya sa kanyang tiyan at kasabay ng pagkahilo, isang malamig at nakakagulat na katotohanan ang tumama sa kanya na parang kidlat. Ang kanyang huling regla. Huli na ito ng 2 linggo. Sa gitna ng kanyang paglisan, sa gitna ng kanyang pagkasira, sa gitna ng kanyang kawalan, isang bagong buhay ang nagsisimula sa kanyang sinapupunan. Isang lihim na dadalhin niya sa kanyang pag-iisa. Ang huling piraso ni Alon na mananatili sa kanya. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang tiyan. At sa unang pagkakataon, mula kagabi, muling bumagsak ang kanyang mga luha. Ngunit hindi na ito luha ng sakit para sa sarili. Ito ay luha ng takot at pag-ibig para sa isang pangarap na hindi niya inaasahang mabubuo. 5 taon na ang lumipas, ngunit para kay Professor Alon de Guzman, ang sakit ay parang isang multong kasama niya sa paggising at sa pagtulog. Mas dumami ang guhit sa kanyang mukha, mas nanlamig ang kanyang mga mata sa paningin ng iba. Ngunit ang mga nakakakilala sa kanya ay alam na sa likod ng lahat ng iyon
ay isang kalungkutang hindi mapapantayan. Hindi na siya umuwi sa unit sa Taguig. Ibinenta niya ito, kasama ang lahat ng alaala doon. Ngayon, nakatira siya sa lumang bahay ng kanilang pamilya. Sa kanyang opisina, sa isang sulok na hindi basta-basta nakikita, nakatago ang isang bagay na araw-araw niyang tinitignan. Isang luma at hindi natapos na blueprint. Ang blueprint ng bahay dalangin ni Liwayway. Dinampot niya ito, hinaplos ang pangalang nakasulat sa ibaba. Liwayway Angeles, 5 taon na siyang walang balita. Pagkatapos nitong umalis, sinubukan niya itong hanapin. Pinuntahan niya ang mga magulang nito, ngunit sinabi lang ng mga ito na huwag na siyang guluhin. Nag-hire siya ng pribadong investigador, ngunit walang nakitang bakas. Para siyang bulang biglang naglaho. Ang tanging naiwan ay ang pagsisisi. Sana pala nagsalita siya. Sana pala pinigilan niya ito. Sana pala sinabi niyang mahal din niya ito. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang maliit at payapang baryo sa baybayin ng Batangas na tinatawag na Baryo Mahinahon, ibang-iba ang mundo. Dito, ang bawat umaga ay sinasalubong ng ginintuang sikat ng araw at ng amoy ng alat mula sa dagat. Mama, habulin mo ko. Isang masayang sigaw ang umaling-aungaw sa dalampasigan. Isang 5 taong gulang na batang babae na may buhok na kulot at mga matang kumikinang na parang mga bituin ang tumatakbo habang hinahabol siya ng isang babaeng may ngiti sa labi. Teka lang, tala anak, ang bilis mo namang tumakbo. Natatawang sabi ni Liwayway. 5 taon na. Sa Baryo Mahinahon niya itinayo ang kanyang bagong buhay, malayo sa lahat ng sakit ng nakaraan. Siya ngayon ay isang freelance artist at architectural designer para sa mga lokal na resort at isang full-time na ina sa kanyang nag-iisang bituin, ang kanyang si Tala. Umupo sila sa buhanginan, pinapanood ang paglubog ng araw. Mama, tanong ni Tala, habang isinasandal ang ulo sa balikat ng ina. Yung daddy ko po, kamukha ko po ba siya? Ang tanong na yon. Laging dumarating ang tanong na yon. At sa bawat pagkakataon, kumikirot ang puso ni Liwayway. Ngumiti siya at hinaplos ang buhok ng anak. Ang daddy mo. Mayroon siyang mga matang kasing lalim ng dagat at kasing tapang ng isang alon. At oo anak, kamukha mo siya. Lalo na kapag seryoso ang mukha mo. Paliwanag niya, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Sana po makita ko na siya. Inosenteng sabi ni Tala. Niyakap ni Liwayway ang anak ng mahigpit. One day, baby. One day. Isang pangakong hindi niya alam kung paano tutuparin. Sa kabilang banda ng baryo, isang sasakyan ang huminto. Bumaba mula rito ang isang lalaking may dalang mga rolyo ng blueprint at isang laptop bag. Siya, si Sinag de Guzman, isang batang arkitekto at nakababatang kapatid ni Alon. Hindi niya alam na ang proyektong ipinadala sa kanya ng kanilang kumpanya, isang panukalang eco-resort, ay sa parehong baryo kung saan nagtatago ang babaeng dahilan ng 5 taong pagdurusa ng kanyang kuya. Wow, ang ganda dito. Bulong ni Sinag sa sarili habang nililibot ng tingin ang payapang paligid. Para makakuha ng signal sa telepono, pumasok siya sa nag-iisang coffee shop sa lugar. Ang kapihan, pagtatagpo. Umupo siya sa isang mesa sa labas, kung saan malakas ang hangin. Inilabas niya ang kanyang mga dokumento at inilatag sa mesa. Habang kinukuha niya ang kanyang telepono para tawagan ang kanyang kuya, isang malakas na ihip ng hangin ang biglang dumating. Lumipad ang kanyang mga papel. Nako! Mabilis na sigaw ni Sinag habang pinipilit habulin ang mga ito. Ang isang rolyo ng blueprint ay gumulong palayo. Tulungan ko na po kayo, sir. Isang mahinahong boses ng babae ang kanyang narinig. Nakita niya ang isang pares ng kamay na may suot na simpleng pulseras na gawa sa kabibe na mabilis na dumampot sa mga papel na lumilipad. Ang babae ay nakasuot ng isang simpleng bestidang puti.
Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang magulong buon. Tinulungan siya nitong ipunin ang lahat. Salamat talaga, miss. Kung hindi dahil sa'yo, baka nasa gitna na ng dagat tong mga plano ko. Natatawang sabi ni Sinag habang inaayos ang mga papel. Walang anuman po, sagot ng babae. Ang boses nito ay pamilyar sa isang paraang hindi niya maintindihan. Inabot nito ang huling rolyo ng blueprint. Salamat ulit, Ma'am. Natigil sa paghinga si Sinag. Nang iangat niya ang kanyang paningin mula sa mga papel patungo sa mukha ng babaeng tumulong sa kanya, ang ngiti sa kanyang labi ay nawala. Napalitan ito ng purong pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. 5 taon. 5 taon nilang hinanap. 5 taon na walang bakas. At ngayon, sa isang malayong baryo, sa isang kapihan na ang pangalan ay pagtatagpo, sa hindi inaasahang pagkakataon, narito ito. Nakatayo sa kanyang harapan. Mas payat, mas simple ang ayos, ngunit walang duda. Siya pa rin. Ang mga labi ni Sinag ay nanginginig. Halos hindi niya mailabas ang salitang matagal nang naging palaisipan sa kanilang pamilya. Liwayway? Liwayway? Ang pangalan niya na binigkas sa isang pamilyar na boses ay tumama kay Liwayway na parang isang sampal. Nanigas siya. Ang rolyo ng blueprint na hawak niya ay nahulog muli sa lupa. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila umakyat sa kanyang ulo. Si Sinag, ang nakababatang kapatid ni Alon. Naaalala niya ito mula sa iilang family picture na nakita niya sa lumang album ni Doña Elvira. Anong ginagawa nito dito? Paano? Ang unang pumasok sa kanyang isip ay tumakbo. Pasensya na po. Nagkakamali po yata kayo ng tao. Mabilis niyang sabi. Hindi tumitingin sa mga mata nito. Mabilis siyang tumalikod. Handa nang maglakad palayo. Hindi ako pwedeng magkamali, sabi ni Sinag. Ang boses ay may diin. Mabilis nitong hinarangan ang kanyang daan. Liwayway, ikaw nga. 5 taon. 5 taon kang hinahanap ni Kuya. Ang pagbanggit sa pangalan ni Alon ay nagdulot ng matinding kirot sa puso ni Liwayway. Pakiusap. Hayaan mo na ako. Pakiusap niya. Ang boses ay nanginginig na. Wala nang dapat pag-usapan. Matagal nang tapos yon. Tapos, halos hindi makapaniwala si Sinag. Liwayway, halos mabaliw si Kuya Alon sa paghahanap sa'yo. Araw-araw, umaasa siyang babalik ka. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan niya. Hindi niya alam kung anong pinagdaanan ko. Malakas na sagot ni Liwayway. Ang sakit ng 5 taon ay biglang sumabog. Sinag, pakiusap. Kung may natitira ka mang respeto sa akin, umalis ka na. Huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Nakita ni Sinag ang desperasyon sa mga mata nito. Nakita niya ang takot, ngunit nakita rin niya ang sakit. At bilang kapatid, hindi niya kayang talikuran ang pagkakataong ito para ayusin ang buhay ng kanyang kuya. Hindi ako aalis hanggat hindi tayo nakakapag-usap ng maayos, matatag na sabi ni Sinag. Mama, Mama, sino po siya? Isang maliit na boses ang pumutol sa kanilang tensyonadong pag-uusap. Pareho silang napalingon. Nakatayo sa di kalayuan, malapit sa tindahan ng sorbetes, si Tala. May hawak itong isang apa ng keso ice cream, ngunit ang mga mata nito ay nakatuon sa kanila, puno ng pagtataka. Natigilan si Sinag. Ang kanyang tingin ay napalipat mula kay Liwayway patungo sa bata at pabalik ulit. Ang kulot na buhok, ang hugis ng mukha, at higit sa lahat, ang mga mata. Ang seryosong mga mata. Iyon ang mga mata ng kanyang kuya. Iyon ang mga mata ni Alan de Guzman. Isang realisasyon ang tumama kay Sinag na kasing lakas ng isang malaking alon. Hindi lang si Liwayway ang nawala. Mayroon pa. Liwayway. Bulong niya, ang kanyang galit kanina ay napalitan ng purong pagkamangha at pagkalito. Sino? Sino ang batang yan? Nataranta si Liwayway. Wala kang pakialam.
Anak ko siya. Mabilis niyang nilapitan si Tala. Hinawakan ito sa kamay at hinila palayo. Halika na anak, uwi na tayo. Pero mama, yung ice cream ko, bibili kita ng bago. Halika na. Ngunit huli na ang lahat. Habang naglalakad sila palayo, kinuha ni Sinag ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang isang pangalan sa kanyang contacts, Kuya Alon. Pinindot niya ang call button. Sa Maynila, nasa gitna ng isang lecture si Alon nang mag-vibrate ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ni Sinag. Bihira itong tumawag kapag oras ng trabaho. May kakaibang kaba siyang naramdaman. "Excuse me, class," paalam niya at lumabas ng lecture hall. "Sinag, anong problema? Nasa gitna ako ng klase." "Kuya." Ang boses ni Sinag sa kabilang linya ay nanginginig. Puno ng isang emosyong hindi niya maipaliwanag. "Kuya, kailangan mong pumunta dito. Ngayon na." "Anong nangyayari? Nasaan ka ba?" "Nasa Batangas ako. Sa baryo Mahinahon." "Kuya." "Nahanap ko na siya." Natigilan si Alon. Ang hawak niyang libro ay nahulog sa sahig. Ano? Sino?" "Si Liwayway, kuya. Nahanap ko na si Liwayway." Ang mundo ni Alon ay huminto. Pagkatapos ng ilang segundong hindi siya makapagsalita, ang unang lumabas sa bibig niya ay, "Nasaan? Ibigay mo sa akin ang address." Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Iniwan niya ang lahat. Ang klase. Ang unibersidad. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito. Ang tanging nasa isip ay ang pangalan ng isang baryo at ang pangalan ng isang babae. 2 oras. 2 oras na parang habang buhay. Ganoon kabilis narating ni Alon ang baryo Mahinahon. Nakita niya si Sinag na nag-aabang sa may arko ng baryo. Nasaan siya? Iyon agad ang tanong niya. Itinuro ni Sinag ang isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at kahoy na nakatayo malapit sa dalampasigan. "Kuya, may kailangan ka pang malaman." Ngunit hindi na nakinig si Alon. Naglakad siya ng mabilis. Ang puso ay kumakabog na parang tambol. Ang bawat hakbang ay isang halo ng pag-asa at takot. Nang malapit na siya sa bahay, bumukas ang pinto nito. Lumabas si Liwayway, may dalang isang basket ng mga nilabhang damit. Nang iangat nito ang kanyang mukha at makita siya, ang basket ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang mga puting damit ay kumalat sa buhanginan. Nakatayo sila roon, ilang metro lang ang pagitan. Nakatingin sa isa't isa pagkatapos ng 5 taon. Ang hangin ay huminto. Ang mga alon ay tumahimik. Nakita ni Alon ang pagbabago. Ang mas mahabang buhok, ang mas kayumangging balat. Ngunit ang mga mata, iyon pa rin ang mga matang hinahanap niya sa kanyang mga panaginip. At sa likod ni Liwayway, lumabas mula sa loob ng bahay ang isang batang babae. Dala-dala ang isang maliit na laruang vinta. Huminto ito nang makita ang isang estranghero. "Mama, sino po siya?" tanong ng bata. Ang tingin ni Alon ay lumipat mula kay Liwayway patungo sa bata. At doon, nakita niya ang sarili niyang refleksyon. Ang kanyang mga mata, ang kanyang seryosong bibig, ang kanyang tindig. Ang kanyang mundo ay muling gumuho. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pagkawala, kundi dahil sa isang revelasyon. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa bata. Pagkatapos ay bumalik kay Liwayway na ngayon ay umiiyak na ng tahimik. Huminto siya sa harapan nito. Ang kanyang boses ay garalgal, nanginginig at puno ng 5 taong sakit at pag-asa. Itinanong niya ang kaisa-isang tanong na mahalaga sa sandaling iyon. Ang tanong na magtatakda ng kanilang kinabukasan. "Liwayway, anak ko ba siya?" Ang tanong ni Alon ay lumutang sa maalat na hangin, puno ng bigat ng 5 taong paghihintay. Tumingin si Liwayway sa mga mata nito, mga matang puno ng sakit, pag-asa
at takot. Pagkatapos ay tumingin siya kay Tala, na ngayon ay nagtatago sa likod ng kanyang mga binti, mahigpit ang kapit. Wala nang paraan para tumakas. Tapos na ang pagtatago. Dahan-ahan siyang tumango, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Oo, halos pabulong niyang sagot. Siya si Tala, anak mo siya Alon. Ang pag-amin ay parang isang malakas na dagok kay Elon. Napaurong siya ng isang hakbang, napahawak sa kanyang dibdib na tila hirap huminga. Isang anak. Mayroon siyang isang anak. 5 taon na niyang hindi nakasama. 5 taon na hindi man lang niya nalaman. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig, puno ng hinanakit. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Liwayway? Bakit mo siya inilayo sa akin? Dahil ano, Alon? Sumbat ni Liwayway, ang sakit na matagal na niyang kinikimkim ay sumabog. Para ano? Para maging hadlang sa inyo ni Amihan? Para guluhin ang pagpapanggap mo na ginagawa mo lang ang lahat dahil sa utang na loob? Para maging isa pang komplikasyon sa buhay mo? Natigilan si Alon. Amihan, anong kinalaman ni Amihan dito? Huwag ka nang magkunwari, sigaw ni Liwayway. Narinig ko siya, Alon. Narinig ko ang lahat sa telepono nung gabing umamin ako sa'yo. Na mahal ka niya, na babalik ka rin sa kanya, na ang lahat ng ito ay isang sakripisyo lang at ang pananahimik mo ang nagpatunay sa lahat. Anong tawag sa telepono? Naguguluhang tanong ni Alon. Si Sinag, na kanina pa tahimik na nakikinig sa di kalayuan, ay lumapit. Kuya, iyon din ang sinabi niya sa akin kanina. May narinig daw siyang usapan sa telepono na naging dahilan ng pag-alis niya. Biglang naalala ni Alon ang gabing iyon, ang kanyang cellphone na naiwan sa sala. At si Amihan. Tumawag nga pala ito. Liwayway, sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay desperado. Hindi ko alam kung ano ang narinig mo, pero hindi totoo yan. Si Amihan ay kaibigan ko lang. At ang utang na loob. Oh, totoo iyon. Iyon ang dahilan kung bakit ako pumayag sa kasal. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit ako nanatili. Hindi ako naniniwala sa'yo. Umiiling na sabi ni Liwayway. Kuya, sabat ni Sinag. May mali dito. Kung yun ang narinig ni Liwayway, ibig sabihin may nagsinungaling. At hindi ikaw. Tumingin si Sinag kay Liwayway. Liwayway, kailangan naming malaman ang lahat. Anong eksaktong sinabi niya? Nanginginig na ikinuwento ni Liwayway ang bawat salitang narinig niya mula kay Amihan. Bawat honey, bawat mahal, bawat lason. Habang nagsasalita si Liwayway, isang malamig na realisasyon ang gumuhit sa mukha ni Sinag. At pagkatapos, galit. Isang demonyo, bulong ni Sinag. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi ito pwedeng palampasin. Sinag, anong ginagawa mo? Tanong ni Alon. May kilala akong kaibigan ni Amihan, dati niyang kasama sa apartment. May utang na loob sa akin yun. Tatanungin ko siya. Mabilis na sabi ni Sinag bago ito lumayo para tumawag. Naiwan si Alon at Liwayway sa katahimikan, habang si Tala ay nananatiling nakakapit sa kanyang ina. Nagmamasid sa mga matatandang hindi niya maintindihan. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Sinag. Ang mukha niya ay madilim. Sinabi na sa akin lahat. Sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng galit. Kinumpirma ng kaibigan niya. Matagal nang may obsesyon si Amihan kay kuya. At noong gabing iyon, sinadya niya ang lahat. Alam niyang naiwan ni kuya ang telepono. Tumawag siya para maghasik ng lason. Tumingin si Sinag kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. At may isa pa siyang sinabi. Isang bagay na mas malala. Ano yon? Tanong ni Alon. Noong umalis ka, Liwayway, nagkita raw kayo ng kaibigan ni Amihan sa isang klinik. Nagpatingin ka dahil sa pagkahilo mo.
Doon mo nalaman na buntis ka at ang kaibigan na yon. Sinabi niya agad kay amihan. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Paanong? Alam niya, pagpapatuloy ni Sinag, ang bawat salita ay isang dagok. Alam ni amihan na buntis ka mula pa sa simula at itinago niya ito kay kuya sa loob ng 5 taon. Sa puntong yon, gumuho ang mundo ni Alon. Ang babaeng itinuring niyang kaibigan ay ang siya palang sumira sa kanyang buhay. Ang may akda ng kanyang 5 taong impyerno. Bumalik si Sinag sa pakikipag-usap sa telepono. Salamat. Paki-record ang lahat ng sinabi mo at isend sa akin. Ngayon na. Ibinalik niya ang atensyon sa dalawa. Pupuntahan natin siya. 1 oras ang lumipas. Sa isang coffee shop sa bayan, naganap ang pagtutuos. Naroon si Alon, Liwayway at Sinag. At sa kanilang harapan, si amihan na ipinatawag ni Sinag sa isang palusot. Ano to, Sinag? Isang reunion. Nakangiting tanong ni amihan, ngunit ang nangiti ay nawala. Nang makita niya si Liwayway. Tapos na ang pagpapanggap, amihan. Malamig na sabi ni Alon. Ano ang sinasabi mo? Pinatugtog ni Sinag ang isang voice recording mula sa kanyang telepono. Ang boses ng kaibigan ni amihan na ikinukwento ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Ang tawag sa telepono. Ang paglilihim tungkol sa pagbubuntis. Ang mukha ni amihan ay namutla. Nawala ang lahat ng kulay. Bakit, Ami? Tanong ni Alon. Ang boses ay puno ng sakit at hindi pagkapaniwala. Kaibigan kita. Dahil mahal kita, Alon. Sumabog si amihan. Ang mga luha ng galit ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Mahal kita mula pa noon. Ako dapat ang nasa posisyon niya. Ako dapat ang asawa mo. Pero ipinagpalit mo ako sa isang utang na loob. Sa isang batang hindi mo naman kilala. Tumingin siya kay Liwayway ng may sukdulan na pagkamuhi. At ikaw, inagaw mo ang lahat sa akin. Walang inagaw si Liwayway. Matigas na sabi ni Alon. Ang pag-ibig ay hindi inaagaw. At ang pag-ibig ko, amihan, ay hindi kailanman naging para sa'yo. Iyon ang huling salita na bumasag kay amihan. Tumayo siya, talunan at wasak. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Tumalikod lang siya at umalis. Dala-dala ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Nang makaalis na si amihan, muling bumalot ang katahimikan sa kanilang mesa. Ngunit ngayon, ito ay isang katahimikang malinaw. Walang ng mga lihim. Walang ng mga kasinungalingan. Tanging ang natira ay ang 2 pusong sinira ng mga ito. Humarap si Alon kay Liwayway. Ang kanyang mga mata na sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon ay nagkaroon ng linaw ay puno ng matinding pagsisisi. Hinawakan niya ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. Malamig ito. Nasaktan kita. Bulong niya. Niloko ka niya. Pero ang kasalanan ko, ang pinakamalaking kasalanan ko ay ang pananahimik ko. Ang kaduwagan kong aminin ang nararamdaman ko noong gabing iyon. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Lumuhod sa sahig sa harap ni Liwayway, sa harap ng lahat ng tao sa coffee shop. Hindi niya alintana ang mga nakatingin. Patawarin mo ako, Liwayway. Patawarin mo ako sa 5 taon na ninakaw sa atin. Patawarin mo ako. Ang pagluhod ni Alon sa gitna ng coffee shop ay isang imaheng hindi malilimutan ni Liwayway. Ngunit ang mas tumatak sa kanya ay ang sinseridad sa mga mata nito. Isang pagsisisi na mas malalim pa sa mga salitang kanyang binitawan. Hindi niya ito sinagot ng oo agad. Ang puso niya na 5 taong natutong mag-isa at maging matatag ay hindi na ganoon kadaling magtiwala. Tumayo ka, Alon. Mahinahon niyang sabi. Pinapatawad kita. Ngunit ang paghilom, kailangan natin ng panahon para doon. At iyon ang ibinigay ni Alon. Panahon. Hindi siya umalis sa baryo mahinahon. Nag-file siya ng indefinite leave mula sa universidad. Umupa siya ng isang maliit na bahay
na hindi kalayuan sa kubo ni Liwayway. Hindi niya ito pinilit, hindi niya ito minadali. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang pagsisisi at pagmamahal sa paraang hindi niya nagawa noon sa pamamagitan ng mga gawa. Ang unang hakbang ay ang pinakamahirap, ang kilalanin ang kanyang anak. Isang hapon, nakaupo si Tala sa buhanginan, gumagawa ng isang sandcastle. Dahan-dahang lumapit si Alon, may dalang dalawang sorbetes. Naupo siya sa tabi ng bata, ilang pulgada ang layo. "Hello," bati ni Alon. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Tumingin sa kanya si Tala, ang seryoso nitong mga mata ay kaparehong-kapareho ng sa kanya. "Hello po." "Para sa'yo," sabi ni Alon. Inaabot ang isang sorbetes. "Keso," sabi ng mama mo. Paborito mo raw. Kinuha ito ni Tala. "Salamat po." Katahimikan. Si Alon, ang propesor na kayang magsalita sa harap ng daan-daang estudyante, ay hindi alam ang sasabihin sa isang 5 taong gulang na bata. "Ako si Alon." Panimula niya. Ako ang daddy mo." Tinitigan lang siya ni Tala habang dinidilaan ang kanyang sorbetes. Pagkatapos, tumango ito. Sabi po ni Mama, yung daddy ko daw po ay may mga matang kasing lalim ng dagat at kasing tapang ng isang alon. Itinuro nito ang dagat. "Kayo po ba yon?" Isang mainit na likido ang namuo sa mga mata ni Alon. Tumango siya, hindi makapagsalita. "Bakit po ngayon lang kayo?" Inosenteng tanong ng bata. Ang tanong na yon ay tumusok sa puso ni Alon. Kasi naligaw si Daddy. Matagal niya kayong hinanap ni Mama. Pasensya na kung natagalan si Daddy, ha? Hindi sumagot si Tala. Sa halip, inabot nito ang kanyang kamay at hinawakan ng kamay ni Elon. Isang maliit na kamay na lumukob sa kanyang malaking palad. At sa simpleng hawak na yon, naramdaman ni Alon ang 5 taong nawala sa kanya. At doon, sa harap ng kanyang anak, tahimik siyang umiyak. Araw-araw, ganito ang kanilang naging eksena. Magkasama sila sa dalampasigan, nagpapalipad ng saranggola, gumagawa ng sandcastle, o simpleng nanonood sa mga bangka. Dahan-dahan, natututunan ni Alon na maging isang ama. Isang gabi, naabutan niyang nag-iisa si Liwayway sa dalampasigan, nakatingin sa mga bituin. Tumabi siya rito. "Salamat," bulong ni Liwayway. "Salamat sa pagiging tatay na hinintay ni Tala." "Ako dapat ang magpasalamat, Liway," sagot ni Alon. "Salamat dahil pinalaki mo siyang mag-isa. Pinalaki mo siyang isang napakabuting bata." Nagkaroon sila ng isang mahaba at tapat na pag-uusap sa ilalim ng kalangitan. Ikinuwento nila ang lahat ng sakit, lahat ng pangamba, lahat ng pangungulila sa loob ng 5 taon. Walang sigawan, walang sisihan, tanging pag-unawa. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ng maging natural ang lahat. Minsan, sabay na silang 3 naman ng halian. Minsan, tutulungan ni Alon si Liwayway sa kanyang mga disenyo. At may mga gabing sa balkonahe ng kubo ni Liwayway, sila nagkakape. Nagkukwentuhan tungkol sa mga bagay na hindi mahalaga, ngunit sa kanila, iyon ang lahat. Isang araw, nagulat si Liwayway nang may dalang isang malaking rolyo ng blueprint si Alon. "Ano yan?" tanong niya. Inilatag ito ni Alon sa mesa, isang disenyo ng isang magandang bahay sa tabi ng dagat. Moderno, ngunit gawa sa kahoy at salamin na may malalaking bintana na nakaharap sa karagatan. "Pinag-aralan ko yung luma mong disenyo, yung bahay dalangin," paliwanag ni Alon. Ito yung pangarap ko para sa atin. Isang tahanan, isang bahay pag-asa." Naluha si Liwayway. Naalala pa pala nito, nang gabing iyon, habang pinapatulog nila si Tala, aksidenteng nagising ang bata. Sa pagitan ng antok at gising, yumakap ito sa leeg ni Liwayway at pagkatapos ay sa leeg ni Alon. "Good night, Mama. Good night, Daddy."
Iyon ang unang pagkakataon. Ang salitang daddy ay lumabas sa bibig ng bata ng buong naturalesa. Nagkatinginan si Alon at Liwayway sa ibabaw ng natutulog na bata. Sa kanilang mga mata, mayroong isang pangunawang hindi na kailangan ng salita. Ang kanilang pamilya ay unti-unti nang nabubuo. Kinabukasan, maagang nagising si Liwayway. Nakita niya si Alon sa dalampasigan, nakatingin sa pagsikat ng araw. Nilapitan niya ito. "Ang ganda ng umaga," sabi ni Liwayway. "Mas maganda ka," sagot ni Alon. Lumingon ito sa kanya. Sa mga mata nito wala na ang dating lamig. Napalitan na ito ng init at pagsamba. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon na pelos. Hindi ito ang kahon na naglalaman ng singsing na isinauli niya. Bago ito. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang simpleng singsing na may isang maliit na perlas sa gitna. "Alam kong hindi pa tuluyang naghihilom ang lahat," panimula ni Alon. Ang boses ay puno ng emosyon. "Pero gusto kong malaman mo na handa akong maghintay habang buhay." Liwayway Angeles. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. "Will you marry me again? This time for love and forever?" Ang sagot ni Liwayway sa tanong ni Alon ay hindi isang salita, kundi isang tango na may kasamang mga luha ng kaligayahan. Isinuot ni Alon ang singsing sa kanyang daliri, isang pangako, hindi na ng isang kasunduan, kundi ng isang walang hanggang pag-ibig. Makalipas ang ilang buwan, sa maliit na simbahan ng baryo mahinahon na napapalibutan ng mga bulaklak at ng mga pinakamalapit na pamilya at kaibigan, muling nagharap sa altar sina Alon at Liwayway. Wala na ang bigat ng isang sapilitang kasal. Wala na ang takot at pag-aalinlangan. Ang tanging naroon ay ang dalisay na pagmamahalan. Napakaganda ni Liwayway sa kanyang simpleng puting bestida na may mga bulaklak ng sampagita sa kanyang buhok. Si Alon na naman, sa kanyang suot na barong Tagalog, ay hindi na ang malamig at striktong propesor. Ang mga mata niya ay puno ng pagsamba, nakatuon lamang sa babaeng papalapit sa kanya. Ang kanilang flower girl, syempre, ay walang iba, kundi ang pinakamahalagang bunga ng kanilang pag-iibigan. Si Tala, sa kanyang maliit na puting bestida, ay masayang naglalakad sa pasilyo. Hawak ang isang basket ng mga talulot ng rosas. Ang kanyang mukha ay sumisikat sa tuwa. Nang magkaharap na sila sa altar, hinawakan ni Alon ang mga kamay ni Liwayway. 5 taon na ang nakalipas. Panimula ni Alon sa kanyang panata. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. 5 taon kitang hinanap. At ngayon, sa harap ng Diyos, ipinapangako kong hindi na kita muling bibitawan. Ikaw ang naging pinakamalaking pagkakamali ko, Liwayway. At ikaw din ang naging pinakamalaking biyaya sa buhay ko. Ipinapangako kong pupunan ko ng pagmamahal ang bawat araw na nawala sa atin. Mahal na mahal kita. Sumagot si Liwayway. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Alon, tinuruan mo akong magmahal sa gitna ng katahimikan at sa gitna ng sakit. Natutunan kong magpatawad. Dinala ko ang pag-ibig mo sa loob ng 5 taon sa puso ko at sa sinapupunan ko. Ngayon, sa harap ng Diyos, ibinibigay ko sa iyo ang puso kong buo ng muli. Ikaw ang aking kahapon, ang aking na ngayon, at ang aking bukas. Mahal na mahal kita." "You may now kiss the bride," nakangiting sabi ng pari. At sa ilalim ng basbas ng simbahan, sa harap ng kanilang pamilya, hinalikan ni Alon si Liwayway. Isang halik na sumasalamin sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Isang halik na puno ng pasasalamat, pagsisisi, at isang pag-ibig na sa wakas ay malaya na. Tumakbo si Tala at niyakap silang dalawa. At ang simbahan ay napuno ng masayang palakpakan. Ang araw ay nagtapos hindi sa isang marangyang selebrasyon, kundi sa isang simpleng salo-salo sa dalampasigan. Ang kanilang mga pamilya, ang mga magulang ni Liwayway na umiiyak sa tuwa,
at si Sinag na siyang pinakamasayang ninong ay nagdiwang kasama nila. Nang papalubog na ang araw, magkahawak kamay na naglakad ang tatlo sa dalampasigan. Si Tala ay nasa gitna, masayang tumatalon habang hawak ang mga kamay ng kanyang mama at daddy. "Daddy?" sabi ni Tala. Huminto ito at tumingala kay Elon. "Magtatayo po ba kayo ng sandcastle para sa akin?" Ngumiti si Elon. "Hindi lang sandcastle, anak. Itatayo natin ang bahay natin dito. Ang bahay pag-asa." Tumingin siya kay Liwayway, isang tinging puno ng pangako. Umupo sila sa buhanginan, pinapanood ang pagkulay kahel ng kalangitan. Niyakap ni Alon si Liwayway mula sa likuran, habang si Tala ay mahimbing nang nakatulog sa kandungan ng ina. "Naalala mo ba noong sinabi kong ang kasal natin ay isang responsibilidad at hindi pag-ibig?" Bulong ni Alon sa taingan ni Liwayway. Tumango si Liwayway. "Paano ko makakalimutan yon?" "Nagkamali ako," sabi ni Alon. "Ang pagmamahal pala sa'yo ang siyang pinakamatamis at pinakamahalaga kong responsibilidad." Ngumiti si Liwayway at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Alon. Dinadama ang payapang tibok ng puso nito. Pinanood nila ang dahan-dahang paglubog ng araw at ang pagsulpot ng unang bituin sa langit, ang kanilang si Tala. "You are my dawn, Liway, my everything," huling bulong ni Alon habang hinahalikan ang tuktok ng ulo nito. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi ng paghihiwalay, ang kanilang Liwayway ay sumikat na. At sa pagkakataong ito, wala na itong katapusang paglubog. At dito nagtatapos ang kwento ni na Alon at Liwayway. Isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa mapait na simula hanggang sa matamis na wakas, naramdaman namin ang inyong suporta at pakikiramay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko rin ang sakit, ang pag-asa at ang kilig na kanilang pinagdaanan. Naging paalala ito sa akin na ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pagsubok at minsan, ang pinakamalaking hadlang sa ating kaligayahan ay ang sarili nating mga takot at ang mga salitang hindi natin masabi. Ang kwento ni na Alon at Liwayway ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging madali. Ito ay isang pagpiling magpatawad sa kabila ng sakit, isang pagpiling magtiwala muli sa kabila ng pagkakamali, at isang pagpiling umasa kahit na sa pinakamadilim na sandali. Naway magsilbi itong inspirasyon sa ating lahat na huwag kailanman sumuko sa pag-ibig, lalo na sa pag-ibig na karapat-dapat ipaglaban. Muli, maraming pong salamat. Ang inyong pakikinig ang siyang nagbibigay kulay at kahulugan sa bawat salitang aming binibigkas. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa isang panibagong kwento ng puso.